Yeah. So good morning, Team Lustre. Thank you very much sa time ninyo. Gaya ng sinabi ko kanina, gagawin natin to dahil dati na namin ginagawa ito. Doon pa lang kami sa Metom, yung dating office. Meron kaming regular weekly Bible study. Ngayon, napag-isipan namin ni Ma'am Tina nyo na gawin ulit dito dahil nakikita nyo naman kung gaano kabuti ang Diyos sa ating negosyo na tamang-tama lang lagi yung mga projects, yung mga collection, tamang-tama lang. Sabi ko nga, makapagpasahod lang tayo at dahan-dahan nating accomplish yung dapat nating ma-accomplish, yung mga gastusin, that's enough for us. Although minsan nakakaba, but God is really good. Ngayon, bukod doon, naging ano rin, para bang coincidentally, requirements ko sa eskwelahan kasi I'm taking up Master in Divinity. Tapos requirements ito. So ito na yung gagamitin, ito na isasabit ko. So I'd like to share with you, meron akong i-share. Ito, yan. Okay, so kita nyo na? Kaya Opo. ang study natin ngayon, ang pamagat nito ay The Great Controversy. Pero bago tayo mag-start ay lahat ba nakikita nyo ba? Pakisagot nga kung lahat kayo ay nakikita nyo yung slides. Nakita po, Nakita po. sir. Yes, sir. Yes, Yeah, all kita right, po. all right. No, sige, thank you, thank you. Okay. So, before we start, nakagawin na namin doon sa Metom ay yung sa opening prayer ay isa sa mga participant. Pero sa ngayon, wag muna. Kasi baka mahihiya pa kayo. So, ako muna ang mag-opening prayer, no? So, sige, let's just bow our heads for prayer. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nais po naming pasalamatan kayo sa pagkakataon na inyong binigay na makapag-aral po kami ng inyong salita. Samahan po kami upang maintindihan po namin ito at maranasan namin ang inyong blessing. We thank you for this day. We thank you for this opportunity. In Jesus' name, Amen. All right. So, itong The Great Controversy, sa Tagalog nito ay masyadong malalim eh. Controversy, di ba pag sabi may controversy, mayroong issue, may paglalaban, di ba? May pag-aaway. So sa Tagalog nito, ang malaking tunggalian, lalong lumalim, lalong hindi maintindihan, no? So hayaan na lang natin sa English na The Great Controversy. Okay. So ito ay tungkol sa labanan ng mabuti at masama. Ibig sabihin, yun nga, yung ng Diyos at saka ng kaaway. Now, ito yung mga, teka, ba't hindi ko mailipat ha? Ayun. Ito yung mga makikita nating pag-aaralan natin. Ito yung mga concept, no? Pag-aaralan natin ngayon yung tungkol sa mga created beings, yung paglalang sa mga beings, okay? Pag-aaralan din natin yung kahalagahan ng free will, yung rebellion ni Lucifer, yung impluensya ni Satan, at destiny ng evil, at hustisya ng Diyos, at yung final restoration. Okay. Now, ang unang pag-aralan natin ay creation of beings. Ibig sabihin yung paglalang, beings. Pag sinabing beings, dalawa yon. Hindi mo nakasama yung mga animals, yung mga birds. Hindi mo nakasama yon. Kasi ang kinukonsider lang ng being ay yung may mga tinatawag na intelligence. Okay? So, dalawa lang ang nilalang ng Diyos na mayroong intelligence. Ang angels at saka ang human beings. Ang angelic beings at saka ang human beings. So, now ang tanong na dapat natin sagutin, bakit nilalang ng Diyos ang mga angels at saka ang mga humans? Okay? Kung may tanong kayo, so right lang na mag-raise kayo ng kamay. Hindi ko alam kung alam nyo yung meron diyang pinipindot na tumataas yung kamay o kaya pwede na rin taas nyo yung kamay, yung talagang kamay ninyo. Okay. So, ang tanong natin, bakit nilalang ng Diyos ang mga angels at saka ang mga humans? Okay, so meron tayong may verse diyan may Bible verse ba na pwede din pag-aralan. Next time nga pala,
mag-ano tayo ng Bible para doon tayo magbe-base kasi nga Bible study to. So we should be relying on the Bible. Dapat doon tayo nakatingin. Pero may verse na akong pwedeng i-share sa inyo. Sabi sa Revelation 4:11, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power." Okay? For you created all things, and by your will they were created and have their being. Ayan. So, ang linaw no? Ibig sabihin, ang Diyos ang lumalang. Okay? Tapos, talagang ibig sabihin ay ang mga angels at humans, no? Okay. Meron pa isa, Genesis 1:26. Sabi doon, let us make mankind in our image. Okay. So kung titingnan natin, ang the Bible, dinideclare ng Bible is God is love. Kumbaga ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon ang pag-ibig, dapat yan ay isinishare. Kasi hindi pwedeng self-love lang. Kasi pag self-love lang, uh, you know, pang sarili lang yon. Now God is God of love. So nilalang niya tayo kasi gusto niyang maranasan natin, no? Kasama ng mga angels, yung kanyang pag-ibig. Now, when you talk about love, you're talking about relationship. Kasi in a relationship, merong yung pag-ibig. Okay, kahit boyfriend, girlfriend, or husband and wife, ay merong love yan kasi merong relationship. So, ibig sabihin, ganun din ang Diyos at saka ang mga nilalang. There is a relationship and ang pinaka-foundation ng relationship is love. Okay? So basically, ganun yon. Ang foundation ng relationship ay pag-ibig. That's why when God said, let us make mankind in our image, ang punto ng Diyos ay gusto niyang maranasan natin yung kanyang pag-ibig in a relationship. So that's very important, no? And also, kapag nararanasan natin yung pag-ibig niya, ay natututo rin tayong magmahal sa ating kapwa. Ayan, napakagandang yan, no? Siguro, kung may takeaway tayo dyan, ang takeaway natin dyan ay ganito. Ang tunay na nagmamahal o marunong magmahal ng kapwa, ay yung taong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Kasi ang pagmamahal ng tao ay pansarili. Pero kapag naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos, kumbaga nire-reflect natin yung pagmamahal ng Diyos na pinaranas sa atin, inire-reflect natin yon sa iba. So, sinasagot lang natin yung tanong na bakit ba nilalang ng Diyos ang mga anghel at ang mga tao? Yun nga, para maranasan natin ang kanyang pag-ibig in a relationship or through a relationship upang may padaban din naman natin sa iba. Now, may tanong dito, no? Kung kaya nating sagutin to. How does creation reflect God's character? Ibig sabihin, kapag ano ba yung sige nga, magsabi nga kayo ng iniisip nyo na nilalang ng Diyos? Bukod sa tao, ano pa ang nilalang ng Diyos? Anyone can share. Sige. Ano pa yung mga nilalang ng Diyos? Hayop. Tayo, di ba? Sige, tayo. Okay. Now, pag Mahalaman, sir. tinitingnan mo yung tao, paano nyo masasabing na through us ay nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Huwag niyo munang banggitin yung mga negative, darating tayo doon kasi may nangyari bakit nagkaroon ng mga negative eh. Pero yung sa positive point muna tayo, ano yung mababanggit natin through us, sabi nyo nga, dahil tayo nilalang ng Diyos, na parang nakikita natin ang karakter ng Diyos, no? Sa tao. Ano yung may karanasan ba kayo na masabi nyong na tunay na tayo ay nilalang ng Diyos dahil nire-reflect natin yung karakter ng Diyos sa buhay natin? Intindihan niyo ba yon yung tanong ko yon? Opo, sir. Sige, sige. Iisip pa kami, sir. Isip kayo. Yung gustong sumagot, pwede Mawain. namang sumagot. Mawain. Ano talaga? Sa Facebook, meron tayong nakikita na, tulungan ko kayo ha. Sa Facebook, pag tinignan natin doon, di ba, nakikita natin na mayroong tumutulong sa kapwa na hindi kilala. Halimbawa, may nakita ako doon yung kotse, bigla na lang umaandar na ganon.
bigla nilang ang andar niya patagilid na. Yung pala, inatake na sa puso yung nagmamaneho. Tapos ibang driver na ibang mga sasakyan, tumulong, yung bumaba sa mga sasakyan nila, tinulungan na na hindi mabangga yung kotse, tapos dahil hindi nga mabuksan yung pintuan dahil siyempre nakalak sa loob, yung binasag yung salamin para makuha lang yung taong inatake sa puso at yun naman mabuti na agapan at na nailigtas sa kamatayan yung taong yon dahil nga doon sa mga tumulong na tao na hindi naman kakilala nung inatake sa puso. Doon pa lang makikita na natin na no na pinapakita ng mga taong yon yung karakter ng Diyos na na matulungin. O yon, example yon. Okay, ano masasabi niyo pa na naranasan ninyo na sa pamamagitan ng mga tao ay makikita niyong meron ng Diyos. Pagpatawad, sir. Mapagpatawad. Sige. Halimbawa yon Yeng, alam ko nagpatawad ka pero sige, share mo yon. Ano yung gusto mo palang i-share? Na ano, O doon. nagpatawad? Nagpatawad. Siyempre, sir, kahit may sinasabi sa atin yung ibang tao na negats, hindi na lang natin papansin, papatawarin na lang natin. Alright, thank you for that, no? Thank you. Sige. Salamat doon, Yeng, no? Okay, punta tayo sa pangalawa naman. Ano ang kahalagahan ng free will? No? Free will. Ano ito yung free will? Ang free will, 'di ba? Ito yung yung hindi ka pinipilit kasi ganito 'yun eh. 'Di ba? Sabi nga natin na kaya tayo nilalang ng Diyos kasi gusto niyang iparanas yung kanyang pag-ibig. Ngayon, ang pag-ibig ito ay kusang binibigay, hindi pinipilit. At tinatanggap din ito ng kusa. Tama ba? Tama ba yon? Hindi rin pinipilit. Hindi pwedeng, sa gusto mo, mahalin mo ako. Hindi pa pwedeng ganon, di ba? Hindi yung kailangan free will. No? May free will. So, anong kalagahan? Ang tanong natin dito, bakit mahalaga yung free will? Kung tingnan muna natin, patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Di ba? Dito, nakalagay dito, freedom of worship. Ibig sabihin, kung sasabihin natin ang Diyos, kung sasambahin natin siya, dapat ito yung bukol sa loob natin. Hindi dahil pinili tayo. Tama ba? Tama ba ako? Hindi Opo. pwedeng pinipilit eh, no? So, yun. Mahalaga yung free will. Ano pa? Okay, sabi dito, sa verse natin babasahin, free will is essential for authentic worship and service. Love must be voluntary. Forced obedience lacks true meaning. This capacity for choice allows a real relationship with God. Ayun. Yun pala yun, no? Ibig sabihin, yung binanggit ko nga, yung love dapat voluntaryo yan. Hindi rin tayo dapat piliting sumunod. Naalala ko noon, ako sumusunod sa tatay ko noon kasi natatakot ako. Di ba? Natatakot. Yung gano'n yun, naranasan nyo ba yun na sumusunod kayo dahil takot kayo? Pero mas masarap palang sumunod kapag gusto nating Bukal sa sumunod. loob. Di ba? Ano yung pakiulit? Bukal sa loob. Bukal sa loob. Tama. Salamat doon, no? Yun. So, tama yun. Bukal sa loob. So, ibig sabihin, pati yung pagsamba sa Diyos, dapat ay bukal sa loob. Yan, pati ang pagmamahal sa Kanya. So, napakahalaga talaga ng free will. Kasi nga sabi dito sa Deuteronomy 30:19, sabi dito, Today I have given you, no, the choice between life and death. Ayan, no, binigyan tayo ng choice between blessings and curses. Pero mamimili lang tayo. Ano gusto mo? Kamatayan o buhay? Pagpapala o sumpa? So, nasa atin pamimili. Now, I call heaven and earth to witness the choice you make. Ibig sabihin, tinitin na lang ng langit kung ano yung pinipili natin. Pero nasa atin ang pagpipili. Okay, so yun ang issue dito. So, yun nga, natanong na natin yun, why is free will essential for genuine worship? Kasi nga, mas masarap yung sumamba, umibig ng may free will, hindi pinilit. Tingnan nyo, kung wala tayong free will, ibig sabihin, tayo ay mga robot. 'Di ba? Kung pinindot lang tayo, lakad. Kung pinindot tayo, hanap ng project. Oh, pag pinindot ko si Mads, Mads, anong gagawin mo? Pindutin ganon. Ano na, i-manage mo na yung office. Pag pinindot ko si Yeng, hindi pwedeng ganon. Kailangan, free will tayong sumusunod, hindi napipilitan. Okay? Maski sa trabaho, ganon din, di ba? Kaya nga,
may mga nagtatrabaho sa isang kumpanya na mas maganda ng mag-resign kaysa mapilitang pang gawin yung ayaw niyang gawin. Alam niyo yan, di ba? Yung gano'n, di ba? So magandang kahit sabihin mong sinisweldohan lang tayo, kahit na kahit na sinisweldohan lang tayo, mas masarap pa rin yung gagawin natin yung gusto Gusto natin. natin. Hindi dahil na napipilitan tayo. Okay, tama ba yon? Yes po. Alright, so punta tayo, next tayo. Ngayon, merong nangyari sa langit na gusto kong i-share sa inyo. And okay, so naintindihan natin ngayon na nilalang ng Diyos, ang unang-unang nilalang Diyos, ang mga anghel muna, wala pa tayo noon. Okay? So, kagaya natin, meron din silang free will. At ang isa sa mga nilalang nila ay ang pangalan niya ay si Lucifer. Okay? Siya si Lucifer. Ngayon, si Lucifer, kung titingnan niyo sa sa Ezekiel 28 verse 17, binabanggit doon na maganda talaga siya eh. Matalino. Kumbaga, napakaganda niya talaga. Perfect yung pagka-create sa kanya. Subalit sa kanyang pagka-perfect niya, nagkaroon siya ng pride. Alam niyo yung minsan 'di ba, pagka maganda, matalino, yumayabang. Ano pang 'di ba? Ano pa ba ang causes ng pagyabang ng tao? Ang ibig sabihin ng pagyabang, yung feeling niya mas siya sa ibang tao. Halimbawa, mas matalino, Mas mas angat. mayaman, mas maganda, mas cute, mas sexy. 'Di ba? Ano pa yung mga mas? 'Di ba? Ibig sabihin, Mas payat. si Lucifer, nagkaroon ng ganong feeling. Hindi ko kayo masyado mapagsalita kasi kumbaga magkakasama kayo dyan, nag-i-echo kasi. Oh, alright. Ganito. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng pakiramdam na siya lang yung pinakamagaling sa lahat dahil sa kanyang kagandahan at sa katalinuhan niya. Si Lucifer ay isa sa mga nilalang ng Diyos. Anghel din siya. Lahat sila nasa langit pa. So nagkaroon siya ng pride. Ang sabi sa Isaiah 14:13-14, You said in your heart, sinabi mo sa iyong puso, I will ascend to the heavens, I will raise my throne above the stars of God. Sabi niya, yung trono ko ilalagay ko sa mas mataas pa, no? Sa pinakamataas. So nagkaroon siya ng pride and ambition. Okay. Binabanggit ito sa atin ay, teka, lipat ko lang ito. Ayan, sabi dito, Lucifer rebelled due to pride and envy. Ano yung envy? Nainggit siya sa gusto niya pang maging Diyos. His desire to be like God distorted his relationship with the Creator, leading to his downfall. Ibig sabihin, si Lucifer ay, di ba may free will siya? Yung free will niya, ang ginawa niya, mas pinili niyang, imbis na sumunod sa Diyos, mas pinili niyang maging Diyos. Yun ang gusto niyang gawin sa sarili niya. So, ginamit niya yung free will niya, imbis na sumunod sa Diyos, kundi i-reject ang Diyos. No? Para lang sarili niya ang masunod. Okay? Tingnan nyo, ano yung nasa gitna ng pride? Yung word na pride. Yung gitna. Letter? Ay. Yung pride. Letter ano? Ay. I. Ay. No, ibig sabihin ako. So, yan yung pinaka-problema kapag tiningnan ng sino man ang kanyang sarili na mas magaling sa iba, mas matalino, mas maganda, ang mas sa lahat, ay nagkakaroon ng pride. Yan ang nangyari kay Lucifer. So, ibig sabihin, yung kanyang ulitin ko yung free will niya, okay, ay ginamit niya imbis na ituloy niya yung kanyang pagsamba sa Diyos, kundi ginamit niya yun para to reject God, para lang maitaas niya yung kanyang sarili. Okay. So, yun, binabanggit na natin. O, sige, sagutin natin to. How does pride, no? Paano yung pride sinisira nito yung ating relasyon sa Diyos? Paano nga yun? And anyone would like to share? Paano nangyayari na yung pride ay sinisira nito yung ating relasyon? Unang-una sa tao, lalo na sa Diyos. 'Di ba? Yung pride. Mag-example nga tayo ng karanasan ninyo dahil sa pride natin nasira yung relasyon. Sinong gustong mag-share? Ikaw naman. Ayaw nila sumagot, sir. Nahiya eh. Ah.
So pero at kung titingnan nyo, 'di ba? Ah, 'di ba, yung problema nga eh, 'di ba? Pride lang 'yan. 'Di ba? Hmm. Lalo Yung na sir yung pagdating paano sa nga 'yon? family. Sige sige, Yeng. Paano? Lalo na po sa family, pag pinapairal yung pride. Pag pinapairal yung pride, no? Hmm. Yung sa anong punto yung mahirap ibaba yung pride? Pag alam mo na sa tama ka. Pag alam mo na sa tama ka. O kaya kapag humingi ng ano, paghingi ng Pasen- sorry, Pasensya. di ba? Di ba? No match, no? Yung gano'n yung ikaw na may kasalanan pero dahil sa pride mo, Hindi parang ka ang hirap-hirap magsusorry. humingi ng sorry, di ba? So, kasi nga, yung pride, nandun din yung problema. So, ang isa relate tayo doon sa kwento na sa issue ng pride. Actually, yan ang nangyari kay Lucifer. Yung issue ng pride, naging problema niya kasi nga, hirap na siyang ibaba ang sarili. So, ang sagot natin dito, sisirain ito, hindi lang ang relasyon, yung pride ba, yung pride, sisirain ito, hindi lang relasyon natin sa kapwa, maski yung ating relasyon natin sa Diyos. Di ba? Kapag ayaw natin siyang kilalanin, ayaw natin siyang sambahin, tinatawag lang natin ng Diyos kapag may kailangan tayo, pag nasa kagipitan tayo, kapag may problema tayo. Pero pagka maganda ang kalagayan natin, parang hindi natin kailangan ng Diyos. So, may mga ganong karanasan ng mga tao, di ba? Kasi nga, ang feeling nila, kayang-kaya nila. Okay, tuloy tayo. Anong nangyari? Nagkaroon ng tinatawag na influence. Okay, merong influence na ginawa si Lucifer. Ibig sabihin, ang ginawa niya ay niyaya niya one-third of God's angels. Sabi sa Revelation 12:9, ang banggit dito ay ganito. The great dragon, which is Satan, was hurled down. The ancient serpent, called the devil or Satan, who leads the whole world astray, he was hurled to the earth and his angels with him. Ibig sabihin, si Satan o Lucifer na naging Satan, ganito ha, ang ibig sabihin ng Lucifer ay ano nga yon, yung parang light in the morning or morning star, something like that. Pero ang Satan, ang ibig sabihin ay accuser. Inaakusahan kasi ni Satan na ang Diyos ay malupit nga. Tapos, hindi, bukod sa naging prideful na nga siya, dinamay niya pa ang one-third of God's angels. Ibig sabihin, nakakuha siya ng nakakuha siya ng kakampi, no? Nandamay pa siya. Marami nakinig sa kanyang chismis. One-third of God's angel, na impluwensya niya yung one-third. Yan. Tingnan nyo yung pride, no? Unang-una, yung pride mismo, sinira nito ang relasyon. Sisirain nito ang relasyon. Pangalawa, ang pride, nandadamay pa. Talagang mahirap talaga pag nandadamay pa no? Nandadamay. So, dinamay niya ang one-third of God's angels. Yan ang nandamay niya, no? Now, sabi dito, a third of the angels followed Satan due to deception sa pandaraya. His arguments questioned God's fairness, leading to rebellion among these celestial beings. Ibig sabihin, niloko niya yung mga one-third of God's angels, no? Sa pandaraya niya at ang argumento niya ay hindi parehas ang Diyos. Yan ang kanyang ano. Kaya nagkaroon ng rebellion. Okay. Dahil dito, ano yun natin ito? Ang sunod dito ay, ano sabi dito? Deception remains a central strategy in spiritual conflicts. Awareness of these tactics is crucial for resisting influences that lead away from God. Okay. Gan hanggang ngayon, marami pa ring mandaraya. At ang pandaraya ay ginagamit upang hindi lamang sirain ang relasyon dito sa mundong ibabaw. Ang pandaraya ay ginagamit din para sirain ang relasyon sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa magkasama sa opisina, sa magkapatid. Ganon din ang pandaraya ay ginagamit din para sirain ang relasyon natin sa Diyos. No? Kaya yan ang issue. Ngayon, ang ano natin dito is that pumunta tayo doon sa pang ano natin. Ang tanong, bakit kaya hinayaan na si Satan ay mabuhay pa? Hindi niyo ba natatanong yun minsan na sinasabi natin na
God is a God of love. Kaya niya nilalang ang lahat kasama tayo ay gusto niyang maranasan ang kanyang pag-ibig. Gusto niyang magkaroon ng relasyon tayo sa kanya. At lahat ay dapat perfect kasi perfect God siya. Ah, Tapos lahat ay magiging masaya, lahat sana ay bakit nagkaroon ng patayan ngayon? Bakit may namamatay bigla? Bakit may nagkakasakit? Bakit mayroong, alam niyo, may pinapanganak na gano'n ng itsura? Bakit may mahihirap? Bakit? Okay, ang sagot natin dyan, ang sagot ng Bible dyan, dahil nga sa ginawa ni Satan. Although we will study it sa mga susunod, pero ang pinag-uusapan natin dito, na dapat nating masagot, bakit, kung si Satan ang naging dahilan, bakit nagkakaproblema tayo ngayon? Ang tanong, bakit hinayaang si Satan ay mabuhay? Hindi ba, what do you think? Hindi ba tama yung tanong na yun? Hindi ba minsan tinatanong natin, bakit unfair ang ano? Alam natin na mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Tapos nalalang niya tayo na magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. Tapos yun na nga, out of free will, nagrebelde si Satan. Kaya nasira yung magandang plano ng Diyos. Tanong, bakit hinayaan si Satan na mabuhay? Bakit hindi nila siya pinatay? Para wala sana naging problema. Para hindi sana tayo naapektuhan. Para wala sanang masasamang tao. Wala sanang namamatay ng maaga. Wala sanang nagkakasakit. Wala sanang, alam mo yung iba-iba tuloy yung itsura. Mayroong pangit, may maliit, mayroong ganton. Lahat yan dahil sa kasalanan. So, hindi ba maganda, hindi ba tama lang yung tanongin na bakit hinayaang mabuhay si Satan nung bago pa lang siya maging Satan? Ano sa palagay nyo? Yung tanong na yon. Hindi nyo ba natatanong din yung minsan na parang unfair ang mundo? Parang yun na nga, may mga karanasan tayo na bigla na lang nasisira ng problema, no? Bigla na lang ang sarap-sarap ng ating ika nga relasyon sa kung kanino man o kayo nararanasan natin, bigla na lang kagaya nung yung huling yung trending na balita. Alam niyo yun, yung ginit-git ng mga motorsiklo yung Fortuner, di ba? Hmm. Ginit-git. Tapos anong ginawa nung ano kasi ginugulpi na siya, di ba? Binaril. Tapos binaril niya. Ay, biro mo yung gumit-git na yon. Patay. Di ba namatay eh. Hmm. Tapos yung namaril ay kulong. Kulong. Imagine yun. Bago nangyayari yun, sigurado ako masaya nag-uusap yung pamilya na nasa loob ng nung Fortuner. Siguro namamasyal o galing sa pasyalan, masaya nandun, kompleto sila eh. Nandun yung anak, nandun yung mag-ina nandun eh, di ba? Ang saya na nag-uusap. Pati din ako naniniwala ko yung nagmotorsiklo, may plano yun, o kung saan galing yun, may magandang plano. Tapos bigla na lang ganun nangyari, di ba? Parang out of the blue, bigla na lang nagkaganon. Anong dahilan nun? Kung papansinin mo, git-gitan lang. Bakit nagkaganon? Alam natin dahil nga, yun nga ikagagawa ng Demonyo. kasalanan. No? So dapat, kaya nga yung tanong, bakit, ano sa palagay niyo, bakit hindi ka agad pinatay si Satan nung nagsisimula pa lang siyang maging Satan para hindi na nagkaroon ng kasamaan sa mundo. Hindi na tayo nadamay. Sir, Mm. di Sige, ba Ma'am nasa Tina. kasama sa 10 utos ng Diyos ang wag pumatay. So kung papatay niya si Satan, magiging conflict yun sa utos niya. Oh, wow, that's a good point, no? That's a good point. So, ibig Naku-question sabihin, yung utos niya na yon. oh, that's a good point, no? Ah, Maganda yung opinion na yon na hindi pwedeng patayin ng Diyos si Satan kasi sabi ng utos na huwag kang papatay. Pag pinatay niya si Satan, magiging conflict. Okay, what do you think? Ano pa? Ano pa ang naisip ninyo? Binigyan po siya ng free will para mabuhay. Binigyan ng free will para mabuhay. Wow! Magandang ano din yun ha. Magandang kasagutan. Binigyan ng free will para mabuhay, no? Alright. So, isa-isa na natin to. Meron akong gustong i-share sa inyong tatlong option ng Diyos para kay Satan. So, balik tayo ha. Review tayo ha. So, ang Diyos ay pag-ibig. Nilalang niya ang mga anghel kasama natin
Although sa ating pinag-aaralan, hindi pa tayo buhay noon, wala pang tao noon, angel pa lang, nilalang niya ang mga anghel at ang purpose niya para magkaroon ng, may share niya yung kanyang pag-ibig through a relationship. Okay? So naalam na natin yon. Ngayon, binigyan niya ng free will yung mga anghel para sa kanilang kagustuhan ay sambahin at mahalin ng Diyos. Kasi nga ang pagsamba, ang pagsunod ng pag-ibig ay maganda kung ito ay free out of free will, hindi pinipilit. Ngayon, ang pinag-usapan natin, si Lucifer, meron siyang free will, pero ginamit niya yung free will niya para mai-reject ang kabutihan ng Diyos. At para labanan ng Diyos, ginamit niya yon. At nandamay pa siya. So, ngayon, may problema nga, nagka-problema ang Diyos. Dahil bukod sa naapektuhan yung one-third of God's angels, marami pang maapektuhan. So, merong tatlong option ang Diyos para kay Satan. Una, yung sinasabi sa 1 John 4:8 na God is love. Kasi kung papatayin niya kaagad si Satan, o bago pa siya maging Satan, Lucifer pa lang siya, therefore, totoo pala ang chismis na pinakakalat ni Satan na malupit ang Diyos. Na ginamit lang naman, yung nga sabi ni, Ja, na ginamit lang naman niya yung kanyang free will to reject God. Oh, tapos papatayin na siya. So sabihin ng mga angels, magbigay ka pa ng free will. Kung pinili na niyang i-reject ka, tapos papatayin mo siya. So, unfair ka. Oh, yon. Kaya hindi niya pwedeng gawin ng Diyos yun. Napatayin ka agad si Satan. Okay? Considering na rin yung sinabi ni Tina ni Ma'am Tina na ah, sabi ng Diyos ang pag-ibig, kasama sa kanyang kautusan na huwag kang pumatay. So, pag pinatay niya agad si Lucifer, so hindi nga siya Diyos ng pag-ibig. Okay, pangalawa, God is patient. Sabi sa 2 Peter 3:9. Parang ganito. Halimbawa, pwede naman na gawin ng Diyos na burahin sa bawat isipan ng mga created angel, no? Mga, 'di ba lahat nila lang ng Diyos yung mga anghel, 'di ba? Pwede namang burahin sa mga utak nila na there was once a Lucifer na na-create, na nag-rebel sa kanya. 'Di ba? Pwede naman 'yon. Kasi powerful siya eh. Kaya lang pag ginawa niya 'yon, walang kasiguruhan na walang babangong panibagong Lucifer. Tandaan natin ha, yung ginawa ni Lucifer ay eksperimento. Siya yung kauna-unahang nilalang na nag-rebellion laban sa Diyos. Wala pang gumawa nun. Parang sinubukan lang niya. So, ibig sabihin, kahit tanggalin sa isipan ng Diyos, sa isipan ng mga nilalang, ng mga anghel, na mayroong nabuhay ng Lucifer na nag-rebel sa kanya, walang kasigurang, walang babangong panibagong Lucifer kasi hindi pa nila alam ang gagawin. So, ang decision ng Diyos, ang gagawin niya ay ganito. Dahil nga siya, just God nga siya, hahayaan niya muna na makita ng lahat ng mga created beings, isama na rin tayo, na kung ano ang epekto kapag pinili mo, kapag ginamit mo yung free will mo to reject God instead of continually loving God. Naintindihan yun? Naintindihan yun? Ibig sabihin, gusto mo nang makita kumbaga parang ganito. Kasi nga, bago nga sa kaalaman ng mga created beings, yung ginawa ni Lucifer. Ano ba yung epekto kapag sumaway ka sa Diyos o mag-rebel ka? Hindi pa nila alam yun. So, ang iniisip ng inano ng Panginoon ay matuto muna tayo. Ma-realize natin. Okay? Ma-realize muna natin ano ba ang epekto kapag nilabag natin ang Diyos, kapag ginamit natin yung free will natin to reject God, ano maging epekto? So, ibig sabihin, ngayon, mula noon hanggang ngayon, hanggang bago dumating ang huling panahon, ay tayo ay nasa kalagayan na nag-aaral o pinag-aaralan natin yung epekto ng pagsuway sa Diyos. Okay? Pero may katapusan ito. Yan, merong katapusan. Okay, baka meron kayong tanong tungkol doon sa sa issue na 'yon na hindi kaagad pinatay ng Diyos si Satan kasi nga para matutunan ng lahat ng mga created beings yung epekto ng pagsuway o paggamit ng free will na instead na patuloy na mahalin ng Diyos ay i-reject siya. Malinaw naman 'yun, di ba? Para matutunan natin.
Okay. Ngayon, meron bang katapusan? Ito, ayan. Ano ang destiny? O ano ba ano ba ibig sabihin ng destiny? Ano yung patutunguhan, okay? Ng kasalan, ng kasamaan or ni Satan. Ito yung tinatawag na ultimate judgment. Ito yan. Nandoon sa Revelation 20:10 tsaka 14 at tsaka 21:4. Ang ibig sabihin dito, Satan and his followers face eternal separation from God. The final judgment will eradicate sin, restoring peace and harmony in creation. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Biblia, may hangganan ang lahat. Na si Satan at ang mga sumunod sa kanya, mga angels, okay, at mga taong sumunod sa kanya ay harap sa isang kamatayan na ang ibig sabihin ng kamatayan ay hindi na muling mabubuhay pa, tuluyan ng mapapahiwalay sa Diyos. Ito yung tinatawag na huling hukuman. At ang huling hukuman na ito ay lilinisin ito ang lahat ng mga kasalanan. Wala ng kasalanan at ibabalik ng kapayapaan at ang kasaganaan at kasiyahan. Ibig sabihin, kung ngayon nahihirapan tayo, okay, may pag-asa ang Diyos na binibigay sa atin. Pati yung mga naulila, no? May pangako ang Diyos diyan na darating ang panahon bubuhayin din silang muli para makasama natin kasama ang Diyos. Lalo pat hindi naman sila ang naging dahilan bakit sila naging ganun ang kalagayan nila. Kundi nadamay na lang. Kumbaga sa wikang English ay collateral damage. Pero may pangako nga ang Diyos, pag-aaralan natin yun, sila ay bubuhayin maguli at kasama ng ibang mga lingkod ng Diyos at mga nananatiling may relasyon sa Diyos, kasama silang dadalhin sa bagong langit at bagong lupa. Subalit ang pinag-uusapan natin ngayon, yung dahilan ng kasamaan, ng kamatayan, ng mga paghihirap, ng kalupitan, ng unfairness, ang dahilan nito ay si Satan. At saka yung mga followers niya, sila ay mayroong katapusan. Ibig sabihin, may katapusan sila. Kung tayo medyo nahihirapan ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil matatapos din ang problemang yan. Okay? So, ah ang binibigay lang sa atin na ang final judgment, yung huling kahatulan, ay ipinapakita ang hustisya ng Diyos. Bakit? Kasi nga, kapag nalinis na ang bagong langit at bagong lupa, kapag yung si Satan at ang kanyang mga sumunod ay nawala na, kumbaga, na-eradicate na sila, okay? Ay maintindihan na ngayon ng lahat ng mga created beings na naligtas, no? Na yung free will pala ay hindi magandang gamitin to reject God, kundi ang free will ay magandang gamitin upang patuloy na mahalin ang Diyos. So, in conclusion, ang gusto nating sabihin ngayon sa ating lahat ay ganito. Ay, we can make a choice right now. Pwede tayong mamili. Okay? Ah, gamitin natin yung free will natin to continue loving God. O gamitin natin yung free will natin to yung parang yung bang bigyan natin importansya ang Diyos. O gamitin natin yung free will natin na lumayo sa Kanya, huwag siya intindihin. Nasa sa ating choice yon. Pero, merong resulta kaagad yun. Ang unang resulta kaagad, ngayon pa lang, kapag pinili natin ang Diyos, no? Kapag pinili natin ang Diyos, ngayon pa lang, mararanasan natin yung epekto ng pagpili natin sa Kanya. Yung parang patikim na maaari nating maranasan doon sa langit na bayan. Okay? At isang pag-asa rin ang binibigay sa atin na huwag tayong mag-alala, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil may katupusan ang lahat ng mga kasamaan, ang mga paghihirap, ang mga sakit, at ang mga problema. Darating din ang katapusan yan at ang katapusan ng mga yan ay sila ay tuluyan ng mawawala upang ang lahat ng mga anak ng Diyos na nanatili sa Kanya ay makaranas na nung naantalang
karanasan na pinanukalan ng Diyos sa lahat sa atin. Okay? So, meron kayong tanong? Wala naman po, sir. Anyone? Wala po. Okay, so kung wala ay next week itutuloy natin yung pag-aaral natin, no? So, ang binuo lang natin ngayon is that etong binuo natin na ating pinag-aralan na ang Diyos ay pag-ibig, nilalang niya ang lahat ng mga created beings, kasama na tayo, pati mga anghel, upang iparanas niya ang pag-ibig sa atin sa isang relasyon. At kasama nito ay yung free will. Ng free will nito, ito yung dahilan natin para mahalin natin siya ng kusang loob. Subalit mayroong isang nilalang na ginamit niya yung free will na yon na imbis na mahaling tuluyan ang Diyos ay nireject niya ang Diyos na yun ang naging dahilan ng kapahamakan, ng kahirapan, ng mga sakit, ng mga pangit na karanasan na dinaranas natin ngayon. Hindi kaagad siya pinatay upang makilala ng buong sangsinukob, ng buong universe, ng buong nilalang ng Diyos kung ano epekto kapag tayo ay lumalayo sa Diyos. Kasi kailangan matutunan natin yon. Subalit, merong katapusan ng lahat, sila ay mawawala, may eradicate sila upang maituloy ng Diyos ang magandang panukala niya sa ating lahat. Sige tayo manalangin. Panginoon, sa oras po ito, kami nagpapasalamat at pinaalala niyo sa amin, Panginoon, na mahal niyo po kami. Ano man po yung naging pagkukulang ko sa aking presentation, kayo na po ang magdagdag. Subalit, isa lang po, Panginoon, ang nais namin panghawakan na mahal niyo po kami at ayaw niyo po kaming mahirapan. Subalit, nagambala lang po itong inyong magandang panukala sa amin dahil nirespeto niyo po yung free will na ginamit ni Lucifer in rejecting you. You are giving everyone, even Satan, Panginoon, to repent o manumbalik sa inyo. Subalit, yun nga po, kung hindi po siya susunod, kagaya ng iba niyang mga tagasunod, ay nirerespeto niyo rin, Panginoon, pa rin ang kanyang tuluyang paglayo sa inyo. Samahan kami, Panginoon, na magamit namin ang aming free will upang kayo ay patuloy na mahalin, makipagrelasyon sa inyo at sambahin, upang maranasan namin kahit patikim lang dito sa lupa, ano bang epekto ng kapag kayo aming pinili, lalo tigit kapag patuloy namin itong maranasan upang hanggang sa kayo dumating. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. May kanya-kanya po kaming mga suliranin. May kanya-kanya kaming mga struggle sa buhay, Panginoon. May mga kanya-kanya kaming katanungan. May kanya-kanya kaming sitwasyon, Panginoon, na minsan hindi na maintindihan. Subalit, naniniwala po kami na nariyan kayo. Kayo po ay mahabaging Diyos, punong-puno ng pagmamahal at ginagawa niyo po ang lahat upang maranasan namin ang inyong pag-ibig. Tulungan kami na mag-respond po sa inyo at mahalin po kayo at upang matuto din kami magmahal sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, Amen. salamat sa inyo ha. Next week uli, mag-ano tayo. Yun, tama-tama oh. Wala pang isang oras yung ating lesson. Alright, kung wala na kayong question, next time isasama natin, kung may mga prayer request kayo, yun, no? Siguro siya ang ating pasusulatin ng prayer request, no? Yung mayroon kayong, yung mga request na, dalawa kasi ang request, mayroong pwedeng mapakinggan ng lahat, pwedeng, yung isang request naman, yung hindi na Sarili mo pwedeng lang. mapakinggan ng lahat kasi baka masyadong personal. Pag ang mga personal, sabihin nyo na lang na, o kaya kayo na lang manalangin habang nananalangin ako, sa inyong sarili, manalangin na lang kayo na na personal. Huwag nyo nang banggitin. Pero yung gusto nyong i-share na request, pwede naman para mai-pray natin. Okay? Okay Opo. na? Okay po. Okay. Salamat sa inyo So, and thank God you, bless sa sir. inyong lahat ha. Sige. Okay, Okay po. bye-bye. Salamat. Bye-bye. Thank you, sir.